dito sa mga post ngayon ni Senator Robin Padilla kasi maingay mga kababayan ngayon, etong si Senator Robin Padilla sa social media. Ang sabi niya dito, isinare kasi niya etong post mga kababayan ng Daily Mirror na kung saan sabi kasi, may caption kasi ito mga kababayan na quote in quote, resolve ang makabayan sa Kongreso na mag-endorse ng any impeachment complaint na manggagaling sa ating mga people's organization. Medyo nakakadismaya nga lang dahil nagpapahayag ng ganito si President Marcos. Ito yung sinabi mga kababayan ni Congressman Franz Castro. Is he trying to influence yung action ng mga kongresista non-compromising itong issue ng accountability, itong issue ng grave threat, itong issue ng betrayal of public trust. Pero ngayon mga kababayan, isinare po yan ni Robin Padilla at ito po yung sabi niya. Ayan ha, para doon sa iba, baka sabihin ng iba, fake news. Account yan ni Robin Padilla ha. Ngayon basahin natin, sabi dito ni Robin Padilla, napakarami pong problema ng taong bayan, lalo na ang mga binagyo. Hindi pa po sila nakaka-recover. Ang lahat ng ating saklolo ay relief lang, band-aid po. Yun po ang ibig sabihin ng Pangulo na hindi importante ang impeachment. Ipagpaliban nyo po muna ang inyong maduming politika. Nagsalita na po ang ombudsman, walang pwedeng ikaso sa BP. Yan po yung sabi ni Robin Padilla. Kayo ba mga kababayan, sang-ayon ba kayo? Eto press 1 kung sang-ayon kayo sa sinabi ni Sara mga kababayan, sa sinabi ni Robin Padilla na marami daw po ang nangangailangan ng tulong ngayon, may mga kababayan tayong binagyo, wag na daw unahin, wag na daw, ibig sabihin, wag nang pagtuunan ng pansin yung impeachment complaint laban po dito kay Sara. Sang-ayon ba kayo mga kababayan sa sinabi nitong si Robin na wag nang pagtuunan ng pansin yung impeachment laban po dito kay Sara? Press 1 nga mga kababayan kung sumasang-ayon kayo, press 2 kung hindi. At dapat ma-impeach etong si Sara. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, bakit tuwing kaalyado nila, eto tandaan nyo ha, pagka ang pinag-uusapan ay kaalyado po nila, bakit lagi nyong gagamitin ang personal na pangangailangan at paghihirap ng mga kababayan nating Pilipino? Pero bakit kapag ka nanakawin yung pera ng taong bayan, tahimik kayo? Diba? Mga kababayan, tingnan nyo mabuti ha, kung talagang nagmamalasakit kayo sa mga kababayan nating Pilipino, especially yung mga binagyo, yung mga nasunugan, yung mga dumadanas ng matinding hirap, hayaan yung taong bayan. Pagbigyan nyo ang taong bayan na ipa-impeach at pagbayarin yung taong kumuha ng pera nila at hindi alam kung saan dinala. Hayaan yung taong bayan kasi taong bayan ang sumisigaw na ipa-impeach etong si Sara. Iilan lang yung nananawagan dyan sa EDSA na wag ma-impeach etong si Sara. Marami ang taong bayan, mga kababayan Pilipino natin ang gustong makita at maalaman kung saan napunta ang pera ng mamamayan. At kung hindi may papaliwanag di Sara, marami sa mga kababayan natin ang sumisigaw ng ma-impeach etong si Sara. Bakit tingnan nyo ha, nung hinihiring nila yung PIDEA leaks, may mga kababayan tayo naghihirap na dapat na yung budget, yung pera na ginamit dun sa hearing na yun, na pinaabot pa ng ilang hearing, wala namang napatunayan sa huli mga kababayan, ganun-ganun na lang nila inaksaya nung nag-hearing sila ng walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks na yan. Tapos ngayon na ang pinag-uusapan ay interest na ng mamamayan, ang pinag-uusapan kailangan pagbayarin yung tao na hindi maipaliwanag kung saan din nalang pera ng taong bayan, pinapara ninyo at ginagamit nyo yung mga binagyo. Yung mga kababayan nating may hirap, tama-tamain na, mga kababayan. Tama-tamain na ang paggamit ng politiko sa mga kababayan nating mahirap. May hirap na nga yung kababayan natin, inaabuso nyo pa. Sinasamantala nyo pa yung kahirapan para magmukha na walang kasalanan yung isang politiko. Tama-tamain na. Ano po? So ngayon, maliwanag yung sinasabi dito ni Robin Padilla na ipagpaliban nyo po muna iyang maduming politika. Ibig sabihin, pamumulitika lang daw yung tingin, mga kababayan, sa pag-iimbestiga kung paano nilustay at ginasta ang pera ng mamamayan. Eto, tatanungin ko kayo, ang tingin nyo ba dito pamumulitika? Eto, press 1 mga kababayan, kung ang tingin ninyo pinupolitika, namumulitika, yung ginagawang pag-iimbestiga patungkol kung saan dinala ang pera ng mamamayan. Press 1 kung tingin nyo pinupolitika. Press 2 kung ang tingin nyo gusto lang malaman at maipaalam sa taong bayan kung saan napunta ang pera.
Kasi mga kababayan, matindi to. Ganun na lang lagi. Paulit-ulit na lang. Kapag sisiraan nila ang presidente, tatawagin nilang bangag, magsasagawa sila ng hearing na walang kwenta, gagamitin nila yung resource person na sinungaling, mga kababayan, convicted sa pagsisinungaling, ganun-ganun na lang. Hindi nila iniisip na yung pera na dapat naaaksaya, nagagamit doon sa mga hearing, na itulong na sana sa mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ngayon, ang lalakas ng loob nyo na magsabi na marami ang mga kababayan natin binagyo, na dapat wag pagtuunan ng pansin yung mga investigasyon patungkol dito sa paggasta ng pera ng mamamayan. Hindi po pwedeng ganyan ng ganyan. Kasi pag ganyan ng ganyan, na inuuna nyo yung kaalyado ninyo bago sa interes ng mamamayan, kawawa naman ang taong bayan. Ano po, ginagamit na nga dito sa panglihis, sa usapin ng kahirapan ng mamamayan, pera pa ng taong bayan yung nalulustay. Ano po, so yan, ang sabi ni Robin Padilla. Ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isa pa. Yan. Kung makikita nyo kasi mga kababayan, eto pong PNP, di ba may isinampang kaso laban po dito kay Sara. Ano po, dahil doon sa pag-ano nila kay Lopez, mga kababayan, at doon sa pagsabi ni Sara na bakla yung ating mga kapulisan, at yung pagtulak ng kanyang nitong si La Chica. Ano po dito sa isa nating doktor na pulis. Ngayon mga kababayan, eto isinare ni Robin Padilla, etong quote and quote na may nakalagay na PNP eyes more cases versus Sara Duterte and others. Ang nag-post po niyan ay si Jay Sonsa. Ayan, si Jay Sonsa mga kababayan yung nag-post, tapos isinare ni Robin Padilla at nilagyan niya ng caption na ganito. Yan. Sabi ni Robin Padilla kasi mga kababayan, eto post to ni Robin Padilla ha, eto yan. Indilipat ko na lang dito mga kababayan para maintindihan nating lahat. Sabi dito ni Robin Padilla, bayani ng PNP. Ang sabi ng presidente, ang mahalaga sa bayan ngayon ay ang mga isyong may kinalaman sa buhay ng mga Pilipino. Ang kanyang aayusin ang pag-unlad ng Pilipino. Hindi ito mahalaga. Wala itong pinagkaiba kahit isang single Filipino life. So why waste time on this? Yan yung sabi ni Robin Padilla. Bakit daw mag-aaksaya pa ng panahon na sampahan ng kaso itong si Sara? Yun yung sinasabi dito ni Robin Padilla. Sabi pa dito mga kababayan, ano ang mangyayari sa kung may magsampa ng impeachment? Ito ay magtatali sa Kamara. Ito ay magtatali sa Senado. Aabutin lang ang lahat ng oras natin. Ibig sabihin, uubusin lang ng impeachment lahat yung oras daw ng mga senador. Para saan? Para sa wala sa mga ito ang makakatulong sa pagpapaunlad ng buhay ng isang Pilipino. Sa ganang akin, ito ay isang bagyo sa isang tasa ng tasa. Yan yung sabi ni Robin Padilla. Hindi ba ito ay utos ng pinakamataas na opisyal sa executive o civilian authority na nasa ilalim ng PNP? Kailangan ba nating mag-utos sa ibang PNP at sa mga mambabatas? Hindi ba malinaw ang utos ng presidente ng Pilipinas? Kasi mga kababayan na ito para maliwanag, iklaro lang natin. Yung kasing opinion ni PBBM, hindi po siya nag-uutos doon. Hindi po nag-uutos ang presidente natin doon. Ang sinasabi ng presidente natin, kung siya ang tatanungin ng opinion niya mga kababayan, wag nang pagtuunan ng pansin na itong si Sara kasi walang kwenta nga. Walang halaga mga kababayan. Yun yung sabi ni PBBM. Bakit natin pagtutuunan ng pansin na itong si Sara wala nang ang halaga? Hindi naman siya importante mga kababayan. Pero hindi po nag-uutos si PBBM. Walang iniuutos ang presidente na wag kayong mag-file ng impeachment complaint. Hindi kasi natin pwedeng pigilan ng mamamayan. Ang sinasabi lang ni PBBM, walang halaga etong si Sara. Bakit pa pagtutuunan ng pansin? Yun lang pong sinabi. Kasi ang sinasabi dito ni Robin Padilla, pinalalabas nila dito mga kababayan, nag-utos daw si PBBM, maliwanag daw yung direktiba, yung utos ni PBBM, na wag ng pagtuunan ng pansin na ipa-impeach etong si Sara. Yun ang pinapalabas nila. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, unahin natin ang mga bagay na makakatulong sa buhay ng bawat Pilipino.
malinaw na magkakahiwalay tayong magkakahiwalay. Kung magkakahiwalay tayo ng magkakahiwalay, kung itutuloy mo ang mga kaso na gusto mong isampa sa ating Vice Presidente ng Pilipinas, nakapagpagulo ng mundo. Yun yung sabi dito. Huwag tayong sumama sa ating mga tagapagligtas. Sabi nga ng ombudsman sa amin, sa Office of the Ombudsman, ito ay isang mapaninlang na pahayag, isang disinformation sa publiko na ang mga partikular na pananalita ni Vice President Sara Duterte na papatay ng mga Pangulo, asawa ng Pangulo at tagapagsalita ng Kamara ay parang sinabi ni Andres na mayroon tayong jurisdiction na mag-imbestiga sa administratibo at kriminal. This is disinformation kasi itong mga uterans ng Vice President ay private in character, personal to him. Kaya wala tayong jurisdiction doon. Personal, iba-iba ang utos pagdating sa personal o hindi. Yan yung sabi ni Robin. Ang naiintindihan ko, ang buhay ng mga Pilipino ay mauuna muna bago ang lahat at iyon ay personal ng ating mga pinuno. Yan yung sabi mga kababayan ni Robin Padilla na parang sinasabi niya dito na yung pagbabanta daw ni Sara sa buhay ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos, ni House Speaker Romualdez ay personal na issue nitong si Sara at wala daw kinalaman sa pagiging Vice Presidente nitong si Sara. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, hindi kasi masasabing personal na issue niya yun eh. Kasi unang-una siya ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pangalawa, yung pinagbabantaan niya mga kababayan ay buhay ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na kapag ka nawala ang Presidente, siya ang makikinabang. Ibig sabihin, agenda ni Sara Duterte yung mga pagbabanta niya mga kababayan. Ano po, may personal interest siya doon. Ngayon, yung sinasabi ni Robin Padilla mga kababayan na unahin muna yung pangangailangan ng mga kababayan nating Pilipino, eh di sana hindi ka naging kabahagi ng PIDEA Leaks ni Bato nung isinasagawa yung hearing na wala namang kakwenta-kwenta. Sana hindi nyo sinuportahan si Jonathan Morales na magsalita ng magsalita nang wala namang katuturan laban sa Presidente. Laban sa pag-aakusa sa Presidente at kung sino-sino pa mga tao yung ipinatawag nyo. Kasi naaksaya ang pera ng mamamayan doon at oras ng taong bayan. Hindi nyo man lang tiningnan yon. Tapos ngayon, na etong ating mga kapulisan, na kung saan mga kababayan, nabastos ng ating Vice Presidente. Sasabihin nyo, wag magsampa ng kaso laban dito kay Sara. At ito'y walang katuturan. Di ba kitang-kita naman natin sa video kung paano tawagin bakla ni Sara yung ating mga kapulisan na naando doon. Habang itinatakas nila etong si Lopez mga kababayan, isinasakay nila sa ambulansya at gusto nilang dalhin sa St. Luke's. Tapos kung titingnan nyo pa, di ba itinulak pa yung isang pulis. Natural mga kababayan, syempre nasakta ng PNP doon. Magdidemanda sila kaysa nga naman mga kababayan daanin pa sa daanin sa legal. Kasi hindi naman tayo katulad ng dating administrasyon sa panahong ito ngayon. Ang dating administrasyon, pag kinagagalitan ka, bibihira sila gumamit ng legal base. Ang gagawin nila mga kababayan katulad ng ginawa nila kay Dilima na kung saan puro fabricated case. And then yung second option mga kababayan, ipatutumba. Hindi naman ganun kasama ang administrasyon natin ngayon. Lahat ng galaw ng administrasyon kailangan naka-legal base. Ano po mga kababayan, kailangan nakaligal. Hindi pwede yung illegal na ipapatumba mo na lang yung tao. Ano po, so ngayon, sinasabi ni Robin Padilla mga kababayan, maliwanag dito na ang mahalaga daw po ay ang bayan. Yun daw pong tinutukoy niya. Kaya dapat bayan na lamang daw ang pagtuunan ng pansin. Pero kapag sila ang gagawa ng paninira sa Presidente, hindi nila iniisip ang kahalagahan ng bayan. Mga kababayan, ano po, so ngayon, hindi pa dyan natatapos yung pagbirada nila. Hindi pa dyan natatapos mga kababayan. Dahil kahit yung partido po nila, nagsasalita na rin. Diba? Nagsalita si Robin Padilla. Kung tutuusin, sabay-sabay nga mga kababayan kasi ito 5 hours ago. Ito naman mga kababayan, kung makikita nyo, ito nagsalita ang PDP. Ayan o. Kita nyo may verified badge o. Nagsalita ang PDP laban. At ipinagtatanggol nila etong si Sara. Nakalagay ang mukha nitong Makabayan Black mga kababayan ni Raul Manuel at saka nitong ni Congressman Franz Castro. Sabi ng PDP,
Eto yan ha, inilipat ko na lang dito. Kasi pag ikinilik natin to, hindi mabasa yung ano. Kaya inilipat ko na lang dito. Sabi ng PDP mga kababayan dito, ito basahin natin ha. Pagkatapos ni Robin magsalita, PDP naman ang nagtanggol kay Sara. Sabi dito, ayan, PDP Laban, Makabayan Black, SOS, SG for BP Sara's impeachment, it political vendetta. Yan yung tingin nila mga kababayan. Pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP Laban, Disyembre 2, 2024, Manila, Pilipinas. Ang panawagan ng Makabayan Black para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ay malinaw na political vendetta laban sa laban sa Vice Presidente. Gayon din ang political grandstanding para sa media millage o millage bago ang 2025 election. Ang pagpupumilit ng Makabayan Black na ituloy ang impeachment sa kabila ng kamakailang mga pahayag ni Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapakita ng tunay nitong kulay at intensyon na hatiin ng mamamayang Pilipino at itulak ang ating bansa sa bingit ng krisis, kaguluhan at pagbagsak. Dapat tandaan ni Speaker Martin Romualdez na si Franz Castro ay isang convicted child abuser na dapat ay matagal na nilang pinatalsik sa House of Representatives. She is even had gall to cite Yusek Zulesca Lopez para sa pagpahamak na parang malinis ang kanyang mga kamay. Yan yung sabi mga kababayan ng PDP. Alam niyo mga kababayan, ito tingnan yung mabuti ha. Bakit ba masyado silang apektado kay Congressman Franz Castro? Hindi sa pinagtatanggol ko. Etong si Castro, bakit ba masyado silang takot na kinakailangan pa na yung partido ni Robin Padilla ay magsalita din at ipagtanggol etong si Sara Duterte? Bakit? Dahil alam nyo ba na kapag kami nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara, titindigan yan ni Congressman Franz Castro. Kaya ngayon, iginigit nila mga kababayan na ano naman yan, convicted naman yan. Dapat wala yan dyan. Kung kayo nga, eto na lang mga kababayan, tandaan nyo ha, kini-question nila. Etong si Congressman Franz Castro na convicted daw at dapat daw pinatalsik na ng matagal. Diyan daw po mga kababayan sa Kongreso. Pero hindi ba din nila alam mga kababayan na may mga convicted din naman na nasa iba't ibang posisyon ng ating gobyerno. Katulad na lamang mga kababayan dyan sa Senado. Meron pa nga mga ex-convict pa. Hindi naman sila kine-question. Tapos ito, titirahin nyo yung personal na issue ni Franz Castro. Diba mga kababayan? Bakit? Dahil ba masyadong lumalakas na yung kagustuhan ng Makabayan Black ni na Franz Castro na ipa-impeach etong si Sara, kaya hindi na hindi na mapakali mga kababayan etong mga kaalyado at taga-suporta nitong si Sara? Bakit mga kababayan? Dahil ba kapag na-impeach etong si Sara, yung inaasahang pakinabang ng mga kaalyado nitong si Sara mga kababayan mawawala? Kasi wala na silang aasahang presidente na mag-a-appoint sa kanila sa iba't ibang posisyon. Kapag nanalo etong si Sara sa 2028, kung may impeach siya, ngayon pa lang, yung inaasam-asam nila mga posisyon mawawala na. Di umano, mga kababayan. Kaya ngayon kung makikita nyo, sabi dito, ipinasight in contempt daw sa Kamara etong si Zulesca Lopez para sa paghamak na parang malinis ang kanyang mga kamay. Yan yung sabi dito mga kababayan, galit na galit sila. Sabi pa dito, ang kanilang panggigiit ng impeachment kay BP Sara ay hindi dahil sa pananagutan kung hindi para makabawi sa Vice Presidente na bilang Vice Chairman ng NTF-LCAC ay buong tapang na lumaban sa radikalisasyon at recruitment ng mga kabataang Pilipino sa kilusang komunista. Ginamit niya ang kanyang confidential funds para sirain ang mismong kilusan na nagdadala sa kabataang Pilipino sa daan patungo sa kapahamakan. Pinapalabas nila ngayon mga kababayan na walang pagnanakaw sa confidential funds. Pinapalabas ni Sara dito ng kampo ni na Robin Padilla nitong kanilang political party na yung confidential funds ni Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag ay inubos ni Sara, mga kababayan, para durugin daw yung mga NPA.
Yun yung pinapalabas nila dito pero hindi nila maipaliwanag mga kababayan sa Kamara. At kinakailangan pa nilang gamitin yung ating mga kasundaluhan para palabasin na may pinagdalhan ng pera. Kaso nga lang, mismong yung ating mga kasundaluhan na ang nagsabi na wala silang natatanggap na pera at sarili nilang gastos yung ginagamit nila. Ngayon mga kababayan, may bago na naman silang gimmick, pinapalabas nila na doon daw ginamit para durugin daw po ang mga NPA, kaya daw po bumabawi etong Makabayan Black dito kay Sara. So sabi pa dito, basahin pa natin. Dahil sa pagsisikap ni BP, Sara, sa Department ng Edukasyon, paunti-unti na rin ang mga kabataan na nagiging radikal at nire-recruit sa hanay ng bagong hukbong bayan, kaya natural lang para kay Franz Castro, Arlen Brosas at Raul Manuel na umiyak at humingi ng mga ulo ng mga vice-presidente. Sinasamantala ng kaliwat kanan sa Kongreso ang mga pagbabago sa politika at nakikipag-alyansa sa speaker para usigin ng vice-presidente. Tinuturing nilang gininto ang pagkakataon ito para makapaghigante sa kanya at kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatag ng NTF-ELCAC habang iniinsulto ang kataliduhan ng mahigit 32.2 milyong Pilipino na bumoto sa kanya. Sina Castro, Brosas at Manuel ay nagsasayang lamang ng milyon-milyong pera nang nagbabayad ng buwis. Hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino ang ginawa nila kay VP Sara noong 2025 election. Ang ginawa nila kay VP Sara pagdating ng 2025 election daw mga kababayan. So pinapalabas nila ngayon mga kababayan dito na etong ginagawa daw na pagpapile or kung magpapile daw ng impeachment etong Makabayan Black laban dito kay Sara ay pag-aaksaya lamang daw po ng pera ng mamamayan. Pero ang pinag-uusapan dito kung paano inaksaya at kung paano binulsa di umano ang pera ng taong bayan na hindi may paliwanag ng opisina ng ating vice-presidente. Tapos ngayon kung mapapansin nyo, di nyo ba nakahalata? Yung sinasabi dito ng PDP, puro pambabaligtad lahat. Sino ba ngayon na natatanong mga kababayan? Eto isipin nyo mabuti. Sino ba ngayon na natatanong kung saan dinala yung confidential funds, yung pera ng mamamayan? Sino ba nagsagawa ng hearing na walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks na nakaabala pa sa napakaraming tao na ipinatawag nila pero wala namang pinuntahan sa huli? In short mga kababayan, walang nangyari dun sa hearing. So ngayon kung titingnan nyo po mabuti, dito maliwanag na sinasabi mga kababayan nila na etong gagawin ng Makabayan Black na pag-file ng impeachment complaint laban dito kay Sara ay paghihiganti daw po. Kasi nga daw, pinulbos daw ni Sara mga kababayan ng NPA. Yun po yung sinasabi niya dito, nila. Nitong PDP. Ayan, kasi galing sa kanila tong post mga kababayan Pagkatapos bumira ni Robin Padilla mga kababayan, ang sunod na bumira, etong PDP. Pero maliwanag naman mga kababayan na talagang tutuluyan ni Castro, ni Arlen Brosas at ni Raul Manuel, etong si Sara, ipapa-impeach po talaga nila yan. At hindi naman pwedeng harangin niya ng Kamara at sabihin na wag na kayo mag-file ng impeachment complaint. Magagalit ang taong bayan dyan. Kasi kahit sino may karapatang mag-file at magreklamo laban sa isang public servant kung mali na ito at kung nakikita nila na hindi nawasto yung paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, mga kababayan, ang nakakapagtaka lang din dito, sinisimulan na nilang durugin, sinisimulan na nilang i-destabilize ang pagkatao ni Franz Castro gamit-gamit yung convicted daw. Etong si Franz Castro, kaya wag daw paniwalaan. Mga kababayan, ibig sabihin, wag nyo daw panigan yung impeachment na gagawin itong si Franz Castro kasi convicted daw po ito. Parang ganon yung sinasabi nila dito. So ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko dyan, natatakot na sila, kinakabahan na sila kay Franz Castro kasi mga kababayan, titindigan talaga yan sa Kamara. Hindi sa ipinagtatanggol ko si Franz Castro mga kababayan, pero sa pagkakataong ito, tama yung gagawin ni Franz Castro na ipa-impeach etong si Sara dahil hindi maipaliwanag kung saan po dinala ang pera ng mamamayan. Kaya kung makikita nyo, hindi lang si Robin mga kababayan yung biglang nabuhay at tumitira kina Franz Castro mga kababayan sa Makabayan Black, kung hindi, pati
yung kanilang partido na PDP bumabanat na rin. So ibig sabihin, pinapahalata lang nila mga kababayan na kinakabahan na sila dito kay Franz Castro at sa Makabayan Black. Ano po, at saka sa bayan muna. Kasi biruin nyo welcome kahit sino na mag-file ng impeachment laban kay Sara at willing pa mag-sponsor etong si Franz Castro. Ibig sabihin, kapag kami nag-sponsor na isa, pwedeng tindigan na yan mga kababayan sa Kamara at pag-usapan na yan. Ano po, so ngayon, maliwanag naman na bumabanat na rin mga kababayan ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black, ang PDP. Dito po sa Makabayan Black at kina Congressman Franz Castro. At tandaan nyo take note, gamit-gamit po nila sa pagbanat yung PDP. Yung PDP laban na dating partido mga kababayan ni na former Senator Manny Pacquiao at former Senator Coco Pimentel.